You have to disconnect to reconnect. Yan ang sabi sa akin ng kaibigan kong doktor noong ako'y nagtatrabaho pa sa Saudi. Perfect na lunas sa kalungkutan na ramdaman mo ngayon. Halina't samahan niyo kami ng aking asawa at ng aming mga kaibigan na tuklasin ang ganda ng Cavite, Laguna para sabay-sabay tayo mag-reconnect sa pamamagitan ng ganda ng kalikasan. Kaya't ano pang hinihintay natin? Simulan natin to! Magse-set up na kami mga campers ko, no? You need help? You don't need help, I know. Morning sa inyo mga kabayan nurses, at ngayon nga ay nagpe-prepare kami ni Mrs. kasi pupunta kami ngayon sa isang lugar sa Cavinti. Mamaya ay malalaman nyo kung nasaan yun. At isi-share ko rin sa inyo ang mga maranasan namin sa biyahe. Kasama na rin syempre yung mga gagastusin namin. Ngayon nga ay pagkakataon namin ni Mrs. na makapag-unwind, makapag-relax at makapag-banding na rin. Iba kasi yung nagagawa ng isang lugar. Dito man sa bahay, okay naman ang aming banding. Pero mas maganda na rin yung may matuklasan kaming isang lugar na peaceful at kakaiba, kumbaga. Maiba man lang yung aming surrounding kasi 1 month na rin ako dito. Dito lang naman kami lagi sa bahay. Ngayon nga pala ay bandang alas 6 na ng umaga at nagpe-prepare na rin kami. Malapit na rin kaming umalis. Kasama pala namin ang aming mga kaibigan. Punong-puno. Nagreklamo si Mrs. Punong-puno daw eh. Di bali, at least nadala namin yung mga dapat naming dalhin. Actually, may mga naiwan pa nga kami. Ay, yaan mo na. Yung akin naman mga alaga ay biniling ko rin sa tatay ko. Para naman meron silang makain mamaya. Iniwanan ko naman sila ngayon ng sobrang daming pagkain tsaka tubig. Enough yan hanggang bukas na umaga. Pero mamayang gabi naman ay pupunta dito ang tatay ko para mag-refill ng kanilang mga inumin tsaka pagkain. So paano? Diyan muna kayo at alis muna kami. Bye-bye! Sino na ako? Yeah. Bye-bye, Lula! Bye-bye! At kabayan niyo po kami. Pagsanhan! Paglampas nyo ng simbahan ng Pagsanhan ay madadaanan nyo ang isa sa pinakasinik na kalsada sa Southern Tagalog, ang Pagsanhan Cavinti Road. Ito ang kalsada na nagturugtong sa bayan ng Pagsanhan at Cavinti. Dito mo makikita ang mga matatarik at palikulikong daan na dinarayo ng mga mahihilig magmotor at magbisikleta. May view din ito ng kabundukan at Pagsanhan River. Isang perfect spot para sa nature trip at road adventure sa puso ng Laguna. Tumigil nga pala kami sandali at dahil nga November 1 ngayon ay may kabawalaghan na naranasan si Kuya Bilar sa daan. Paro-paro. Lumilipad sa amin kanina doon. Sabi ko, baka ito ano natin, pamilya natin Huwag ka namang manakot bro at ang aga pa eh. May nadaan na kami barbecue, bukuhan. Banana cue. Ba, ayos Purong-puro Sadya namang pagkasarap ng buko nila dito. Tingnan nyo nga si Mrs. si Motsarap. Walang kutsara. Kamin mo. Banana cue kayo dyan. Sa ating expert motorcycle. Narata ako na si Kuya Bilar kanina. Inip na nasa likod ko eh. Ayaw nga pala. Pepo?
Abangan niyo yung YouTube channel ni Kevilar, ang biyahe ni Pepot. Abangan niyo yun. Kayo nga pala ay nagagawi dito, papunta kayong Kabinti, ay dumaan na kayo dito sa sarap eh, puro-puro. Ito ka kay Boss Reynald. Dito kayo tumigil. Masarap ang buko dito. Buko fresh, yan. After nga ng ilang minuto ay nagpatuloy na kami sa aming biyahe papuntang Kabinti. At pagdating nga namin sa town proper ng Kabinti. Person, municipal ordinance. Sige ha. Apat ho kami. Okay po, 200 po. Meron pala ditong bayad na 50 pesos environmental fee. Kung pupunta kayo dito, maganda na kayo ng 50 pesos each per pax. Tayo na, hanap tayong palengke. Maliit na bagay ito para ma-maintain naman ng municipality ng Kabinti ang kagandahan ng kanilang bayan. Habang naghahanap kami ng palengke, ay nakita namin ang simbahang ito. Tayo sa simbahan ng Kabinti. Sa gitna ng bayan ng Kabinti, nakatayo ang makasaysayang Transfiguration of Our Lord Parish. Kilala rin bilang simbahan ni Amang Badong. Nagsimula ang lahat noong 1606 nang matagpuan ang imahe ng El Salvador del Mundo sa ilalim ng isang punong binayoyo. Taong 1619, naging ganap na parokya ang Kabinti at itinayo ang unang batong simbahan noong 1621. Ilang beses itong nasira ng lindol at kaguluhan. Ngunit paulit-ulit ding itinayo ng mga taga-Kabinti bilang simbolo ng kanilang pananampalataya. Hanggang ngayon, tuwing Agosto 6, buhay na buhay ang pista ng Amang Badong, paalala ng tibay at pananampalatayang di matinag. Pagdating niyo pala ng simbahan ng Kabinti, kaliwa kayo para makikita niyo tong palengke. Ito ba? Saka yung sili. Ilan? Bili kang anin. Alam mo, matatakaw yung kakain eh. Manok o baboy? Masarap ang manok. Masarap ano yun yan, lutuin mo baboy. Madali lang. Kalahating manok, kalahating baboy. Oh. Pagkatapos nga ng aming pamalengke ng aming mga kakainin, ay ulit na kami tulak sa aming paglalakbay. Balik! We both get there our own way. Ang This a land and apple tree. How different two souls can be. Dito, maliit lang pala ang sign. Nakalampas nga pala kami kasi medyo maliit yung sign nung kakananan namin. All goods naman kasi nakita ko naman agad Lampas kami. Ay pala, maliit lang yung kanilang ano. Maliit lang yung kanilang sign. Pero pagka lampas nyo ng kurba, abangan nyo na kagad sa kanan pag manggagaling kayong bayan ng Kabinti. Single lane lang pala to. So magdahan-dahan kayo kasi baka meron kayong mga kasalubong. Nakita ko sa mapa at sa Facebook ay doon sila sa dulo. Kalipas nga ng mga siguro mga 50 meters galing sa highway ay meron na to rough road na. Pero kayang-kaya naman to ng mga sedan. Yung tuk-tuk lang nga o may hirapan kasi hindi, kaya to. Kaya, oo. Kaya to ng mga tuk-tuk. Papasok pa lang, relax ka na. Ayun lang. Itong gitna ay damo. Parang elevated ata ito. Tingnan mo natin to, saan dadaan. Dito tayo sa kaliwa. Matigas itong kanan. Yeah, salamat to. Salamat to. Yun. Bahala pero matigas. Kaya. Buti na lang, meron tayong nadaanan na nagsabi sa atin na kaya.
Ayos, napakinabangan ang dual sport tires ng ADB. Sisiw. Sarap ng shock ng ADB. Hindi ka mabibitin sa mga gantong daanan. Pare, isa pa uling sanaw. Yun, kapit na kapit. Oo, sulit. Adventure. Dulo lang pala. Ba't kayo nakapo? Kasi may binili kaming tubig, isang dose. At nahulog na nga ang motor natin Nag-shoot ako sa gitna. Buti lang hindi ako natumba. Naka-traction control pala ako. Naka-traction control pala ako. Naka-traction control. Ha? Oo. Yun. At ilang sandali na lang nga ay bumungad sa amin ang ganda ng campsite na to. Ang Katmon Camping Site. Wow. Ang ganda. Ang Katmon Camping Site ay matatagpuan sa Barangay Inao-Awan, Cavinti, Laguna. At marami activities ang pwedeng gawin dito. Para sa aming newbie campers ay pinili namin itong lugar na to para mabinyagan kami sa mundo ng pagkakamping. 500 pesos pala ang bayad namin per head sa tent pitching at 500 naman sa kubo na backup namin kung sakaling mag-iba ang aming tent. Doon ata sa atin yung tent. Yung sa kubo number 10, sir. Apo. Doon na lang, sir, yung motor nyo sa baba para mas malapit po sa parking. Shoutout nga pala kay brother na hindi na natin nakuha ang pangalan. Ang galing niya mag-assist at talagang feel na feel mo na welcome ka dito sa Katmon. Oh. Oh, sulit. Ganda dito. Sulit na sulit yung biyahe nyo kasi taga-probinsya din naman ako. Taga rito lang din ako sa Batangas. Pero iba talaga yung feel ng merong body of water sa harap nyo. Agad na nga rin naming in-unload ang aming mga gamit para makapag-set up na kami ng tent. Yung mga gamit namin, puro Shopee lang po. Ilalagay ko pala yung link sa ilalim sa description kung gusto nyo. Maliliit lang to eh, sakto lang na pang-motor. Magse-set up na kami mga campers ko, no? Hindi ko alam kung canopy muna eh. Mainit naman. Bebelan, mag-ano muna ako? Magte-tent muna? Para matansya ko. Ako lang Di ba yung mga yan, no? Tanong na tanong. Tanong mo ako ako. Ha? Tanongin mo. You need help? You don't need help, I know. Sila ko yung bilang. Canopy muna. Kami tent. Kasi yun daw unang matatapos. Siyang tatagay ng dalawa mamaya. Yan. Oh. So wakas ay natapos na ang aming pagsiset up. First time namin mag-set up ng ganito, ang lakas pa ng hangin. Ito yung amin. Ayan. Sa lubong yung canopy ko sa hangin, kaso mas prioritize ko yung view. Ano na, newbie mistakes. Ito naman yung kala Kuya Pilar. Ayan.
Meron ditong mini pier. Tahan natin. Ngayon lang uli ako nakaramdam na kapayapaan sa aking isipan, sa aking puso. Sa ilang taon ko kasi sa nursing, nagkaroon ako ng anxiety na parang bawat galaw ko ay inaabangan ko ba ang sarili kong magkamali. Kaya kung ako'y magtatrabaho, double check ko, triple check, minsan pa 4 times. Kasi parang nagkaroon ako ng anxiety na baka magkamali ako. Takot ako magkamali. Lagi akong on the edge. Hindi ako maka-relax pa sa duty. Naapektuhan yung aking kasamahan din. Naging perfectionist din kasi ako. Though meron siyang mga advantages na naiwasan mo yung pagkakamali, lalong-lalo na kasi sa abroad, ang hirap magkamali doon. Hindi natin teka muna, tinatawag ako ng aking asawa. Anyway, hindi pwede tayong magkamali sa abroad. Teka, doon muna ako. Tawag ako ng asawa ko. Itong bagong anxiety. Ayun eh. Ikaw mo kami naluluto dito. Ito na ang... Ano ngayon yung pinapanood natin? Ang Korean novela? Bon appetit. Bon Your appetit. Majesty. Sino ang Joseon Kingdom? Tsaka Ming Kingdom. You know? Ating grill master. Si Kemboy Loco. Let's go! Yo! Kain na! Dito na tingnan mo yung unan. Gaganyan mo lang. Pantanggal inip sa camping. Sa campsite, wala ka namang gagawin, kundi mag-relax, enjoy mo lang katahimikan, at namnamin ang sarap ng bawat minutong lumilipas. Kapag tumatanda ka na, ang madalas mong naririnig sa sarili mo ay ang bilis naman ng oras. Pati ako, yan din ang reklamo ko ngayon. Ha! Alas 12 na pala. Yan ang lagi mong maririnig sa akin pag nasa bahay ako. Kung gusto mong pabagali ng oras, mag-camping ka. Simpleng tambay, simpleng muni-muni, kasama ang mahal mo sa buhay. Ay, ang sarap. Para mong pinindot ang isang malaking reset button. Yan ang makukuha mo sa camping. Diyan na kayo nalimutan na ha. Sayang yung kanina. At napasarap ang aming kwentuhan ay hindi na rin namin namalayan at madilim na. Hindi ko na rin nakunan yung sunset. Dito pala sa Katmon, kung kayo mapupunta rito at pinaproblema nyo yung tent, halimbawa hindi kayo confident sa tent nyo, meron namang kubo na may rentahan. Ang bayad namin dito ay 500. Pwede kayo mismo ditong magtayo ng tent kung ayaw nyo doon sa lapag. Gaya ng mga nakikita namin dito, mga kasabay namin mga campers. Ay teka muna, ako'y magsiset up lang ng aming ilaw. At si Mrs. Endo nagbubunga madilim daw. Ito nga pala, nabili ko sa Shopee. Yan, flashlight siya, tapos pwede mo magigawing lamp. Yan.
Liga mo. Tapos nagiging, pag pinatay mo siya, may glow in the dark para makita mo na nandun pa rin siya. Where did it go? The warmth and the smoke when we were standing in the parking lot. Your mother used to swear a lot. I got gum in my head, a crowd in my head, but you helped me filling in the blanks. I knew just where your mind was at. Lamig dito. Kakaiba yung lamig niya. Parang may halong lagkit in a good way. Kasi may hamog pala, may hamog. Ganun pala yung ibig sabihin. Maririnig mo rin ngayon yung mga motor ng mga nangangawil kanina kasi ang dami mga nangangawil dyan kanina umaga. At nakakatuwa dito sa Kaliraya Lake, dito, at least dito sa parting to, mga campsite, wala kang makikita mga fish cage. Hindi ko naman alam kung ano yung bad at good effect nun sa tubig dito sa Kaliraya Lake. Yun yung unang napansin namin, wala siyang mga fish cage. Kasi para sa aming mga taga Tanawan, yung Taal Lake kasi, ang dami doon mga fish cage. Matanaw nyo naman yun pagka nagtagaytay kayo, ang dami nyo makikita. Yo, kami nga pala ngayon nagsasaing. At kanina ay napasarap ng kwento sa isa ding camper dito. Hindi nga namin nakuha ang pangalan. Hindi natin nakuha ang pangalan no. Hindi na nga pagpakilala. Ay, ayun. Kabila din nga pala ng kadiliman ng paligid ay may rinig natin yung mga kwentuhan ng mga ibang campers, yung lagaslas ng tubig sa dalampasigan, yung hangin habang umaampas sa mga dahon ng mga punong nakapaligid sa atin, ay isa yun sa mga nagpaparelax at kumbaga nagpapabalik sa atin nung tayo mga bata pa, lalo na sa kagaya ko na ako'y laki sa probinsya, ay talagang napapabalik ako sa aking feeling na parang nostalgic kumbaga. Ganito kasi sa amin na sa Mindoro nun. Doon kasi ako lumaki na sa Mindoro, kaya pagka gumabi na ay tahimik na, wala nang dumadaang sasakyan sa kalsada. Yung mga bata umuwi na sa kanya-kanyang mga bahay, nakaupo na sa aming terrace. Ganito ang aming maririnig kasi nung una nun ay wala pa kaming TV. Lately lang kami nagka-TV no. Yun, doon kami sa labas, kwentuhan. Ganito, malamig. Malamig yung simoy ng hangin. May rinig mo yung mga boses din ng mga kapitbahay mo na nagtatawa, nagkikwentuhan sila pamilya. Dito nga pala ay nagkikidlatan ngayon. Tilang sandali nga ay nagkakwentuhan kami ni Kuya Bilar. Yung mga buwan na ganito, ito masarap mag-camping hanggang buwan ng February, March. Kasi March, malamig last na na. yun. Malamig na. Oo, malamig. Oh. Nung kami, February, Oh. nung kami sa Tanay, Mm. kaya sobrang lamig, parang nasa Bagyo. Ay talagang kajakit na ako Nakagat pa rin, natagos pa rin. No? Tagos pa rin. Ang amin nga palang hapunan ay yung aming tanghalian. Ininit ko na lang, sayang ang dami pang natira. Oh, tayo na't kumain. Tayo na. Yo. Ako'y sa labat muna at baka atakihin ng gout. Sa akin na yan. Ito muna ang aking babarikin. Sa labat. Kumain tayo. Ano bang brand nito? Oh, Ludis. Baka naman. Sa labat. Ang sarap na sa labat nyo eh. Oh. Ito na kami sa loob ng tent at pagod na rin. Bukas ulit ako'y at kami pala ay tutulog na. Good morning mga bayan nurses. Ngayon ang second day namin dito sa Katmon. Kay gising ko lang.
5:05 na ng umaga. Hindi ko alam kung ano sunrise ngayon ni pero mas minabuti ko na gumising para maabutan ko. Sayang din. Sana ay magandang panahon ngayon. Isang mabagal na umaga, yung tipong wala ni isang bakas ng pagmamadali. Yan ang inaasam nating lahat. Yung tipong nanamnamin mo ang bawat sandali ng simula ng ating araw. Mukhang mayayari tayo. May narinig akong uwak na naman. Papalipad sana ako ng drone eh. Kapon kasi nagpalipad ako ng drone. Biglang inatake ng uwak yung drone. Takot ko eh. Munti ko pang maibangga sa puno yung drone. Hindi pa naman tayo kumikita sa YouTube eh. Malalagasan na kagad ng isang gamit na pang film. Kaya ngayon parang kinakabahan ako na magpalipad. May narinig ang wak wak. Yun ayun. Putik doon pala yung tambayan nila. Ayun, daming uwak ko. Dami nila yun, nagkalat na. Nagiwahiwalay sila, maghahunting na siguro yung mga yan. Morning. Morning. Kamusta naman ang tulog mo sa Katmon? Sarap ng tulog ko. Kamusta yung morning utot ko kanina? Baho. Pagbukas ko ng... Nag-iwan pa ng utot eh. Pagbukas ko ng pintuan eh, bigla ako napautot. Lalabas ka na lang, mag-utot ka. Morning, Kevlar. Morning. Mga. Pagkatapos nga namin mag-agahan, magkape at magkwentuhan, ay pinatila namin ang ulan dahil mahirap mag-pack up ng basa yung tent at mga ngamoy. Tayo ngayon ay mag-iimpake na. Bye-bye, Katmon. At ilang sandali nga lang ay nadaanan namin ang Bumbungan Eco Park. Sa puso ng Cavinti, Laguna, matatagpuan ang Bumbungan Eco Park, isang likas na yaman na binuo sa kahabaan ng Bumbungan River. Dito dumadaloy ang tubig mula sa Pagsanhan Falls, kaya kilala rin ito bilang upper stream ng sikat na talon. Dating simpleng ilog lamang to, ngunit kalaunan ay ginawang eco park ng lokal na pamahalaan upang mapanatili ang kalinisan ng ilog at ma-enjoy ng mga bisita ang lamig ng tubig at ganda ng tanawin. Pagkagaling nga namin ng Bumbungan Falls ay tumulok na kami papuntang Louisiana kasi may dadaanan daw kaming grotto doon. Pero on the way doon sa grotto ay inabot na kami ng gutom. Nag-stop over muna kami dito. Kakain ng bibingka. Saan? Oo nga. Ito ang dinadayo dito sa Cavinti. Bibingka. Bibingka ni Nanay Doris. Original bibingka. Anong kalsada to, Kebelar? Cavinti. Cavinti Road? Last ng barrio ko. Cavinti to Lucba. Cavinti to Louisiana Road. Nanganganan itong stall na to. Nanay Doris Original Bibingka. Kaya kung kayo magagawi dito, huwag niyong kakalimutang dumaan dito at napakasarap ng bibingka dito. Magkano ang inyong bibingka? 35 sa 100. Ano nga ang pangalan niyo? Rochelle po. Rochelle. 35 isa, tapos 3,100. 3,100. Nakakala ko nga Sarap nito, talagang lasang-lasa mo yung buko. Andy, buko juice. Andy, dyan, didiskartehan mo lang sa supo. Yo.
Parang ice tubig. Masarap na bibingka. Nakainom ka pa ng Anli Buko juice. Habang kami nagkikwentuhan ni Kuya Villar, ay may napadaan na naplatan. Buti na lang at dala ko yung Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2. Ang link nga pala nito ay nasa description down below. Pag kayo ay bumili gamit ng link na to ay magkakaroon ako ng kaunting komisyon na malaking tulong sa aking channel, lalo na hindi pa ito monetized. Kaya kung gusto mo ng air compressor na portable ay click nyo lang yung link dyan sa description. Salamat! Pagtapos namin magbibingka ay pumunta kami sa Via Rosary Grotto, isang tahimik na dambana na madalas puntahan ng mga deboto at nature lovers. Kami hirap na hirap magpicture at napakalapit kasi nung platform doon sa sa imahe ni Virgin Mary. Butin lang at meron tayong mga kasamahan dito na nagpresentang picturean kami at in exchange ay sila din naman ay pipicturean namin. Di maayos ang aming picture. Kung kayo ay nanonood, hindi ko nakuha inyong mga pangalan, ay hello sa inyo, God bless, at thank you sa pagpicture sa amin. Mag-comment na lang kayo pagka nakita nyo tong video na to. Kapayapaan. Yan ang hangad nating lahat. Nasa sayo na siguro kung paano matagpuan to. Sa mundo ng nursing, halo-halong drama ng buhay ang naranasan ko. At palagay ko, alam ko na ang lunas doon. Kaya kabayan, kaya mo yan! Hanggang sa susunod na episode, paalam!